Hello, good afternoon everyone. Thank you to all of you and sana ay nasa mabuting kalagayan everyone po. So, nandito naman tayo po sa aking balita, breaking balita po sa Jimmy Vlog po regarding po ito sa mga international na balita na tungkol lalong-lalo na sa mga chismis regarding sa uh, sotasyon ng IC ng Sahel po kung paano ito naapektuhan sa ginagawa ng sanction ng presidente ng Amerika po. Kay sa balita ay ito na nangyari dahil nga iba ang binibigay na sanction sa Amerika to press the account of the said leader of all the what they call judges on the ICC po. So pakinggan po natin ang what they call Storya International kay dating spokesperson Rodrigo Duterte, Senator Duterte nga si Harry Roque po. Ito na po ating pakinggan ang story po. Proteksyon. At kapag meron lumabag sa mga proteksyon na binibigay ng batas sa mga sibilyan, sa mga manggagamot, sa mga religious leaders, dapat meron hukuman na magbibigay ng katarungan. Kaya lang, ICC linabag mismo yung basihan kung bakit ilang mga bansa ay kinilala ang kanyang jurisdiction. At eto nga yung pagpahayag nila na kilalanin ang jurisdiction ng ICC. No? Sa kaso ng Pilipinas, nakikita natin na umalis na tayo and yet sige sila na pagsasampa ng kaso. Sa kaso ng Russia, kaya galit na galit sila, di minsan hindi naman sila pumayag na magkaroon ng jurisdiction ang ICC and yet inisyuhan ng warrant of arrest. Ngayon naman, hinusgahan no, yung prosecutor at ang mga judges ng Russia sa kanilang hukuman. No? Dahilan para kahit kailan, pwede na siguro madukot yung prosecutor na yan at yung mga judges para maikulong sa Russia. No? So malungkot ang pangyayari. Pero ang ICC din ang dapat sisihin sa mga pangyayari ito dahil nga hindi nila kinalimutan nila no, na ang basihan talaga ng jurisdiction ng hukuman ay pagpayag ng mga bansa na kilalanin ng jurisdiction ng korte. At dahil siya nagpipilitan ngayon, dahil siguro mawawalan sila ng trabaho kapag hindi kilalanin ng jurisdiction ng mga bansa, ayan, nagpupumilit sila na litisin si Tatay Digong, bagamat tayo umalis na ng ICC at ngayon naman, pinipilit nila na litisin si President Putin na minsan hindi naman naging kasabit ang Russia sa ICC, gaya ng Amerika at gaya rin ng bansang China. Opo, ano po maaaring masamang implikasyon o buting implikasyon nito po kay former President Rodrigo Duterte at sa iba pa na inaakusahan po dyan po sa ICC, inaakusahan po dyan po sa ICC considering na-freeze na yung mga bank accounts nila, putol na raw yung access ng mga judges sa mga pangunahing serbisyong pinansyal, yung connection daw sa mga bangko, credit cards, tech giants tulad ng Amazon. Ano po ang masasabi niyo po, Atty.? Well, nung minsan ako'y nag-vlog at sabi ko tatlong pamamaraan ang pwedeng maging dahilan para mapalaya sa Tatay Digong. Unang-una, yung desisyon ng appeals chamber sa argumento ni Tatay Digong na wala ng jurisdiction ng ICC kasi yan ay didesisyonan pa ng appeals chamber. Pangalawa, yung desisyon ng trial chamber na nagsasabi na unfit na to stand trial si Tatay Digong. At pangatlo, kung talagang susuko ng ICC dahil sa financial sanctions at dahil nga dito sa kaso na sinampa at kunusgahan na guilty ang prosecutor at mga judges ng ICC. No? Alam mo, anytime, pwede magpadala ang Russia ng mga tao para arestuhin yung mga judges na yan at prosecutor na yan. At sasabihin nila na that's within our powers. No? Kasi nga, yan ang mangyayari kapag nagpupumilit ka na magkaroon ng jurisdiction na wala naman talagang jurisdiction. So sa akin, ang mabuting balita kay Tatay Digong ay baka ito maging dahilan para tunay na mawala ang ICC at maging dahilan sa kanyang pagpapalaya. Ang bad news, hindi natin alam kung kailan mangyayari yan dahil si Tatay Digong naman ay 80 anyos na. Ang Russia ba, meron ba silang batas, attorney, or legal ba sa kanila yung mga extraordinary rendition para kagaya sa Amerika? Well, yan ang ginawa ng ICC, nagbulag-bulagan dun
sa pagkikidnap at pagpapadala sa ICC at sinabi nila, baliwala yan, no? Dahil ang importante, mabigyan sila ng karapatan na depensahan ng sarili nila. So ang Russia, pwede rin gamitin yung ganyang argumento. Ginagawa yan ng Amerika, ginagawa yan ng Pilipinas, tinotolerate yan ng Netherlands at ng EU, so dapat pwede rin nilang gawin. Kaya nga sinasabi ko, the golden rule, kung ang Europa ayaw nila na dumutin na lang ang kanilang mamamayan para litisin sa iba't ibang jurisdiction, huwag din sila maglitis ng tao gaya ng Tatay Digong na tinupon at dinala dyan sa ICC dahil ang kidnapping sa INAS, isang posisyon ng South African Constitutional Court ay iligal. Hindi po pwedeng iwasto ang isang pagkakamali sa pamamagitan isa na namang pagkakamali. At yan nga yung pagkikidnap para magkaroon ng jurisdiction sa pagkatao ang isang hukuman. Opo, tsaka yung isang judge at Attorney Harry no, na nag-preside doon sa isang hearing kay FBRD, may interview, kapatid ko, napanood po ninyo, at sila po ay umaamin na talagang apektado sila sa US sanctions na ipinataw against sa ICC. Tama po yan. Dahil talaga hindi lang yung mga judges ang na-sanction, pati yung mga kamag-anak nila. No? At masakit yan dahil mawawalan ka ng kontrol sa iyong kita, lalong-lalo na ang mga sweldo ng mga judges ay in US dollars at sila yung mga hindi naman taga-Netherlands. No? So kinakailangan magpadala ng pera sa kanilang mga kanya-kanyang bansa, hindi na nila magagawa yun. Pero talagang masakit na nangyari sa kanila kasi wala na silang Google, wala na silang computer programs man lamang, ang kanilang email, proton mail, no? Pero mahirap talaga ang kanilang kalagayan ngayon. Kaya nga ako, sinasabi ko bilang ng araw ng ICC, hindi na po pwede magpatuloy at sana nga lang, tunay ng pumanaw ang ICC sa lalong mabilis ng panahon nang mapauwi pa si Tatay Digong na 80 ng ako. Opo, pero still, kumikita pa rin sila. For now, Attorney, yung ICC. Siyempre, in fact, yan ang dahilan kung bakit linilitis nila si Tatay Digong. Dahil kung wala si Tatay Digong, wala na sila lilitisi kaso. So, nagreklamo na nga yung Japan na biggest donor ng ICC na despite na ang dami-dami lang pondo dyan, ang mga kaso nagre-resulta sa pag-absolto at halos wala namang kaso talagang dinidinig ang ICC. So talagang yung kaso ni Tatay Digong sa mula sinabi ko, walang mangyayari dyan, tutuluyan siya dahil kinakailangan ng ICC si Tatay Digong para magpatuloy. It's an existential issue for the ICC. Kung wala si Tatay Digong, baka tuluyan na mawala yung ICC. Attorney, Sepa po ito ulit. Doon sa mga recent na mga pahayag ni President Donald Trump, meron siya nabanggit lahat ng mga makikipag-ugnayan dito sa ICC. Marami pa pong mga bansa na nakikipag-ugnayan dito. In fact, nabanggit mo nga nag-finance pa dito. Maaari din po ba it's either mahatid sila itong maging sanction ng US or maaari din ba na baka mas the more na mawala yung suporta nila, mas maraming mga bansa na titiwalag na at hindi nakikilalanin yung jurisdiction na nila dahil nga dito sa naging hakbang na ito mga malalaking bansa against sa ICC. Nakikita nyo ba yung probability ng ganun natin? Well, in fact, as we speak, isang bansa na naman ang bumitiw. Ang bansang Venezuela ay bumitiw na sa ICC. At as early as 2021, nung ako ay tumakbo para sa International Law Commission, nagbabala na nga ang African Union. Lahat ng miyembro ng African Union na sabay-sabay silang bibitiw dyan sa ICC dahil ang pinupuruhan nga ng ICC ay puro mga taga-Afrika. Ang naging kasagutan nga ng ICC para sabihin hindi lang mga Afrikano ang hinahabol nila, kinasuhan nila si Tatay Digong. So sa tingin ko talaga, ang mali ng ICC ay yung i-insist na meron silang jurisdiction maski wala na silang jurisdiction. Kasi hindi mo po pwede baliwalain ang soberenya ng mga bansa. Granting na baliwala nila ang soberenya ng Pilipinas. No? Paano naman yung soberenya ng iba pang mga miyembro? No? So ngayon nag-iisip sila kung ICC nga ay magpapatuloy sa kaso ng Pilipinas na malinaw na sinimula ng preliminary investigation matapos sa tayo nagpitiw na, gagawin din nila yan sa iba pang mga miyembro. Kaya nga sa tingin ko, lalo mapapabilis ang pag-alis ng mga bansa sa ICC kung magpapatuloy ang kaso laban kay Tatay Digong. Having said that, I am encouraged by the recent decision of the ICC inviting further observations from the prosecution and the Council for the Victims on the issue of jurisdiction. Kasi sa totoo lang, sumagot na sila. Pero nais pang madinig ng korte ang mga argumento ng prosecutor at ng private.
Yan po ang balita ngayon tungkol po sa international regarding po sa hayag po sa ICC. Yan po. So, thank you everyone po. And God bless everyone. Take care. Of course, don't forget to like to share para yung hindi pa nakita sa Problem Vlogger po, J-Vlog, ay makakakita din sa balita ko pong ito. So again, mag-ingat. God bless everyone po. Bye-bye.